Sa layong mapabuti pa ang access ng publiko sa abot-kayang gamot, isinusulong ng ilang ahensya katuwang ang Kamara ang pagpapatupad ng iba-ibang solusyon para sa digital system at modernong serbisyo ng Food and Drug Administration. Si Patrick Gupo para sa 13 sa tanghali. Tinalakay ng Anti-Red Tape Authority at mga stakeholder ang mga reforma para pabilisin at ayusin ang serbisyo ng Food and Drug Administration o FDA. Ito ay kasunod ng mga reklamo sa mabagal na proseso at mataas na gasto sa pagkuha ng mga permit. Layo ng mga reforma na gawing mas maayos at mas epektibo ang sistema ng regulasyon upang mapadali ang pag-aproba ng mga gamot at iba pang health products. It mandates government agencies to streamline procedures, set clear processing times, reduce documentary requirements, and adopt digital systems. Kabilang sa mga isyong tinutugunan ang matagal na processing ng product registration, renewals at iba pang aplikasyon na nakaapekto na rin sa access ng publiko sa abot-kayang gamot. Bilang solusyon, isinusulong ang pagpapalakas ng digital systems, kabilang automation ng mga aplikasyon at real-time tracking ng status nito. Tinututukan din ang pag-aayos ng sistema ng pagbabayad at komunikasyon upang maiwasan ang mga pagkaantala. Isinusulong din ang risk-based approach, mas mabilis sa proseso para sa low-risk products habang nananatili ang mahigpit na pagsusuri para sa high-risk items. The goal is to eliminate red tape and make interactions with government faster, more transparent, and more predictable. Aminado ang mga opisyal na hamon ng kakulangan sa tauhan at pasilidad kaya sinusulong ang mareforma sa batas upang mapalakas ang kapasidad ng ahensya. Kabilang dito ang panukalang paggamit ng kita ng FDA para sa modernisasyon at pagpapabuti ng serbisyo. Tiniyak naman ng mga ahensya na mananatiling prioridad ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong pangkalusugan habang pinaigting ang efficiency ng serbisyo para sa publiko. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Patrick Gupo ng D1 1206 para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.